Mga kababayan, mukhang mas bumibilis na ngayon ang isa sa mga pinaka-inaabangang military cooperation project sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa isang mahalagang pagpupulong na ginanap sa sidelines ng Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong May 31, 2026, nagkasundo sina Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., na pabilisin pa ang usapan tungkol sa paglilipat ng mga decommissioned na Abu Qumah-class destroyer escorts at isang TC-90 surveillance aircraft papunta sa Pilipinas. At kung matutuloy ito, isa na naman itong malaking hakbang para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines, lalo na para sa Philippine Navy at Philippine Air Force na matagal nang nangangailangan ng karagdagang assets para sa maritime security at territorial defense. Pero gaano na nga ba kalapit ang transfer na ito? Ano ang kahalagahan ng Abu Qumah-class warships at TC-90 aircraft sa depensa ng bansa? At bakit tila minamadali na ngayon ng parehong gobyerno ang finalization ng usapang ito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Matatandaan na ilang taon nang pinag-uusapan ng Japan at Pilipinas ang posibilidad ng paglilipat ng ilang defense equipment bilang bahagi ng lumalalim na strategic partnership ng dalawang bansa. Ngunit ngayong 2026, tila mas naging seryoso at mas mabilis ang takbo ng mga negosasyon. Ayon sa inilabas na impormasyon matapos ang pagpupulong nina Koizumi at Teodoro, nagkasundo ang dalawang panig na pabilisin ang proseso ng konsultasyon para sa transfer ng mga retired Abu Qumah-class vessels ng Japan Maritime Self-Defense Force at isang TC-90 maritime surveillance aircraft. Hindi lamang ito simpleng donation o pagbibigay ng kagamitan. Kasama rin sa mga pinag-usapan ang maintenance support, crew training, logistics, operational integration, at iba pang teknikal na detalye upang masigurong magiging epektibo ang paggamit ng Pilipinas sa mga nasabing assets. Para sa marami, ito ang isa sa pinakamalinaw na indikasyon na seryoso ang Japan sa pagtulong sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba talaga ang Abu Qumah-class vessels. Ang Abu Qumah-class ay binubuo ng 6 na destroyer escort vessels na unang pumasok sa serbisyo ng Japan noong dekada 90. Bagamat itinuturing na medyo luma na para sa standards ng Japan Maritime Self-Defense Force, napakalaki pa rin ang magiging pakinabang nito para sa Philippine Navy. Ang bawat barko ay may displacement na humigit kumulang 2,500 tons at may kakayahang magsagawa ng anti-submarine warfare, anti-surface warfare, at maritime patrol missions. Mayroon din itong advanced radar systems, sonar equipment, torpedo launchers, at anti-ship missile capability na maaaring magbigay ng malaking pag-angat sa kakayahan ng Philippine Navy. Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga barko ng Pilipinas ay mas maliit at mas limitado ang sensors kumpara sa Abu Qumah-class. Kung maidaragdag ang mga ito sa fleet ng Philippine Navy, mas mapapalawak ang kakayahan ng bansa na mag-monitor at magpatrolya sa malawak na karagatan ng ating exclusive economic zone. Lalo na sa mga lugar na madalas magkaroon ng tensyon gaya ng West Philippine Sea. Bukod naman sa mga barko, isa rin sa mga pinag-uusapan ang transfer ng TC-90 aircraft. Hindi na bago ang TC-90 sa Pilipinas. Noong mga nakaraang taon ay nagbigay na rin ng Japan ng ilang TC-90 aircraft na ginamit ng Philippine Navy para sa maritime patrol at reconnaissance missions. Dahil sa aircraft na ito, lumawak ang surveillance capability ng Pilipinas sa karagatan. Mas madali nang natutukoy ang mga barko at iba pang aktibidad sa malalayong bahagi ng ating maritime territory. Ang karagdagang TC-90 na pinag-uusapan ngayon ay inaasahang magbibigay pa ng dagdag na operational flexibility para sa Philippine Forces. Bagamat hindi ito isang fighter aircraft, napakahalaga ng papel nito sa intelligence gathering, maritime awareness, at monitoring operations. Sa modernong panahon, hindi lamang firepower ang mahalaga sa depensa. Mas mahalaga kung minsan ang kakayahang makita agad ang mga banta bago pa man lumala ang sitwasyon. At dito pumapasok ang kahalagahan ng mga surveillance platforms tulad ng TC-90. Isa sa mga dahilan kung bakit naging posible ang mabilis na pag-usad ng usapang ito ay ang bagong antas ng relasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, itinaas ng dalawang bansa ang kanilang relasyon bilang comprehensive and strategic partnership. Ibig sabihin, mas malawak na ngayon ang saklaw ng kanilang kooperasyon hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa seguridad at depensa.
Noong Mayo lamang ay nagtatag ang dalawang bansa ng isang working group na tatutok sa iba't ibang aspeto ng defense cooperation. Kasama rito ang policy coordination, operational cooperation, training activities, at defense equipment transfers. Ang working group na ito ang magsisilbing pangunahing mekanismo upang masigurong mabilis at maayos ang implementasyon ng mga napagkakasunduan. Sa madaling salita, hindi na lamang ito usapan sa antas ng mga opisyal. Mayroon ng konkretong istruktura na magtutulak sa mga proyekto upang maging realidad. Isa pang mahalagang paksa na tinalakay sa pagpupulong ay ang Reciprocal Access Agreement o RA. Ang kasunduang ito ay nagbibigay ng legal framework para sa mas madalas at mas malawak na military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa ilalim ng RA, mas magiging madali para sa mga sundalo, mandaragat, at piloto ng dalawang bansa na magsagawa ng joint training at interoperability activities. Napakahalaga nito lalo na kung darating ang panahon na gagamit ang Pilipinas ng mga equipment na dating bahagi ng Japanese Self-Defense Forces. Sa pamamagitan ng mga training exercises, mas mabilis matututo ang mga Pilipinong personnel sa operasyon at maintenance ng mga nasabing kagamitan. Bukod dito, makatutulong din ito upang mapataas ang kahandaan ng parehong bansa sa pagtugon sa iba't ibang security challenges sa rehiyon. Hindi rin may kakaila na ang lumalalim na defense cooperation ng Japan at Pilipinas ay konektado sa mas malawak na strategic environment sa Indo-Pacific. Parehong sinusuportahan ng dalawang bansa ang konsepto ng Free and Open Indo-Pacific. Ito ay isang pananaw na naglalayong mapanatili ang kalayaan sa paglalayag, paggalang sa international law, at mapayapang resolusyon ng mga sigalot sa karagatan. Para sa Pilipinas, napakahalaga ng prinsipyong ito dahil direktang naaapektuhan ang ating pambansang interes sa mga usapin sa dagat. Para naman sa Japan, mahalaga rin ang pagpapanatili ng katatagan at seguridad ng mga sea lanes na kritikal sa kanilang ekonomiya. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit mas nagiging malapit ang kanilang security cooperation. Kapansin-pansin din na nangyari ang pagpupulong sa panahon na ang Pilipinas ay nagsisilbing ASEAN chair. Dahil dito, mas malaki ang papel ng bansa sa paghubog ng regional security discussions at diplomatic engagements. Ang mas malapit na ugnayan ng Pilipinas at Japan ay maaaring magsilbing halimbawa ng kung paano maaaring magtulungan ang mga bansa upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon nang hindi kinakailangang magdulot ng karagdagang tensyon. Samantala, para sa mga taga-suporta ng AFP Modernization Program, ang mga ganitong development ay magandang balita. Sa loob ng maraming taon, isa sa pinakamalaking hamon ng militar ng Pilipinas ay ang kakulangan sa modernong kagamitan. Bagamat mayroon ng mga bagong frigates, missile systems, at aircraft na na-acquire sa ilalim ng modernization program, nananatili pa ring malaki ang pangangailangan para sa karagdagang assets. Ang posibleng pagdating ng Abukoma-class vessels at karagdagang TC-90 aircraft ay makatutulong upang mapunan ang ilan sa mga kakulangang ito habang nagpapatuloy ang mas malalaking acquisition projects. Higit sa lahat, ipinapakita nito na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa pagsisikap nitong palakasin ang pambansang depensa. May mga partner countries na handang tumulong sa pamamagitan ng training, technology transfer, at defense equipment cooperation. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag kung kailan eksaktong maisasagawa ang transfer. Subalit ang pinakamahalagang mensahe mula sa naging pagpupulong ay malinaw. Minamadali na ng Japan at Pilipinas ang pag-finalize ng mga usapan. At kung magpapatuloy ang kasalukuyang momentum, maaaring mas maaga nating makita ang pagpasok ng mga dating Japanese military assets sa serbisyo ng Armed Forces of the Philippines. Para sa maraming Pilipino, ito ay hindi lamang usapin ng mga barko o eroplano. Ito ay simbolo ng lumalakas na partnership ng dalawang demokratikong bansa na may iisang layunin, ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan, at seguridad sa Indo-Pacific region. At habang hinihintay natin ang susunod na anunsyo mula sa magkabilang panig, isang bagay ang malinaw. Ang usapan para sa Abukoma-class vessels at TC-90 aircraft ay hindi na lamang simpleng plano. Unti-unti na itong nagiging realidad. At sa bawat hakbang na ginagawa ng Japan at Pilipinas, mas lumalapit ang araw na makikita natin ang mga asset na ito na may watawat ng Pilipinas habang nagsisilbi para sa seguridad ng ating bansa.